Anthony Jennings hindi kasama sa picture ng And the Breadwinner Is ni Vice Ganda at Eat Bulaga. Open magpa-promote ng ibang movie na kasama sa MMFF 2024. Yan ang pag-uusapan natin kasama ang ratings ng dalawang noontime show para sa araw ng Sabado, December 7. Pero bago yan mga kaparokya, humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, umpisahan po natin sa ratings for Saturday edition, December 7. So yun nga mga parokya, kahapon ay ibinahagi ko sa inyo ang ratings ng dalawang noontime show para sa araw ng Martes, December 3 hanggang December 6, araw po yun ng Biyernes, kung saan ang average ratings for 4 days episode ay 7.3% sa It Showtime at 3.6% sa It Bulaga. So mga parokya, maraming nagsasabi na baliwala na daw po ang ratings para po sa dalawang noontime show. At some point po mga kaparokya, tama naman po mga sinasabi ninyo na baliwala na po sa dalawang noontime show ang rating. As long as marami pong advertisers at sponsors. Pero again mga kaparokya, as a vlogger po ng dalawang noontime show, ay para sa akin ay kailangan ko pong i-report ang ratings ng dalawang noontime show. Kaya nga po naglalagay po tayo ng average ratings para po maging fair din po sa noontime show ng Iconic Trio, dahil alam naman po natin na marami pong advantages ang It Showtime sa It Bulaga. So mapunta naman po tayo mga parokya para po sa araw ng Sabado, December 7. So dito may kita po natin mga kaparokya na ang It Showtime po ay may 7.6% at ang It Bulaga naman po ay may 3.9%. So dito mga parokya ay angat po ng 3.7% ang noontime show ng ABS-CBN. So bagaman mataas po sa numero ang It Showtime, ay para po sa akin ay hindi po nangangahulugan na nagwagi na po ito, sapagkat hindi po nito nakuha ang average ratings na 8.4%. Ganon din po ang noontime show ng Tito Vic and Joey na kinapos po na ma-meet ang ratings or average ratings nito na 4%. So again mga parokya, wala pong nagwagi po pagdating po sa ratings para sa araw ng Sabado. So without average ratings or without an average ratings mga kaparokya, obviously ay lamang po ang It Showtime. So dito ang GMA po ay mayroong 5.3%, ang GTV ay 0.9%, ang A to Z ay may 1.1%, ang All TV ay may 0 at ang Kapamilya Channel ay may 0.3%. Sa It Bulaga naman po mga kaparokya, ang TV5 ay may 3.6% at ang RPTV ay may 0.3%. At kung titignan po natin, ang pagitan ng dalawang TV network ay angat lamang po ng 1.7% ang GMA sa TV5. So, nung nangyayari sa ratings po ng GMA, dahil alam naman po natin na malawak at pinakamalaking TV network po sa bansa sa kasalukuyan ang Kapuso, kaysa po sa limited reach at poor signal, meron po ang TV5 na pagmamayari ng business tycoon na si Manny V. Pangilinan. Pero dumidikit po ito pagdating sa ratings sa katapat na TV network. So para sa akin ay malaking problema po yan para sa panig ng GMA, dahil maliit na porsyento lang po ang inilalamang nito sa katapat na TV network. So yun nga mga parokya, dahil sa issue with regard sa on-screen couple na sina Mariz Racal at Anthony Jennings. Anthony Jennings hindi nakasama sa picture ng pelikula ni Vice Ganda na entry sa MMFF or Metro Manila Film Festival na And the Breadwinner Is. So ayon sa post ng showbiz columnist na si Ogie Diaz, kung ako lang masusunod, ang gagawin ko, i-retain ko ang picture ni Anthony Jennings. Total, nandyan naman. Or nandyan si Mariz. Parang produkto ng Snail White at Bello Medical Group kay Mariz. Walang iwanan. Parang magulang sa anak. Nagkamali ang anak. Pagalitan, pangaralan. Pero hindi tatalikuran at hindi ikakahiya.
So yun yung mga parokya, OG Diaz has a point. He's a very opinionated with this kind of matter. Tama naman po talaga yung sinabi ni OG dito. May laman talaga. Ang problema lang po talaga kasi lalo na sa showbiz, pinipersonal, pinupolitika, yung tipong lugmok ka na, ibabaon ka pa, pailalim. Alam naman po natin kamakailan ay in-interview or nagbigay na po ng pahayag si Anthony Jennings regarding nga po dyan. And he admits his mistakes. Wala siyang sinisi sa nangyari, kundi siya lang ang mali. Ganyan talaga ang showbiz eh. Baka makaapekto nga naman sa kanila ang nangyari, lalo pat vice ganda yan. Baka magka-problema sa marketing ng pelikula ang issue with Mariz. Pero pwede din makaapekto din sa pelikula nila ang ginawa nilang pagtanggal sa picture ng isa sa cast nila, lalo pat pangpamilya ang tema ng pelikula. At malay ba natin na si Anthony Jennings ang breadwinner sa pamilya nila. Kaya masakit para sa pamilya nito ang makitang nalulugmok ang tagapagtaguyod nila. Samantala, Itbulaga Open magpa-promote ng mga movie sa MMFF 2024. Alam naman natin na isa sa entry ng Metro Manila Film Festival 2024 ang pelikula ni Bossing Vic Soto na The Kingdom. At isa sa original host ng Itbulaga ito. Pero open ang Itbulaga sa possibility na magpa-promote o mag-promote ang ibang kasali sa MMFF. So yun yung mga parokya, last Thursday ay bumisita sa Itbulaga ang asawa ni Maine Mendoza na si Arjo Atayde na may pelikulang Topak. At kahapon naman ay sina Miss Juday or Judy Ann Santos at Miss Lorna Tolentino para i-promote their incoming movies na Espantaho. Siyempre, Juday is a wife of Dabarkads Ryan Agoncillo and Arjo is the husband of Maine Mendoza. So related din naman talaga sila mga parokya sa Itbulaga host. Pero good vibes pa din dahil malaya silang makapag-promote sa Itbulaga. Sana makapag-promote din yung ibang movie na kasali sa Metro Manila Film Festival 2024 sa Itbulaga. Para sa Itbulaga Under TVJ Facebook page na may 2.7 million followers at sa It Showtime naman po na may 18 million followers. So as of 12:27 PM, ang It Showtime po ay may kasalukuyang segment na And the Breadwinner Is, at ang kasalukuyang celebrity guest contestant po nila ay ang member po ng BINI. Samantalang ang Itbulaga naman po, ang segment po nila ay ang ninang or yung pamasko ng mga Dabarkads host. So dito may kita po natin na ang It Showtime po ay may 7,300 viewers at ang Itbulaga naman po ay may 5,200 live viewers. So again, as of 12:27 PM, ang It Showtime po ay may 7,400 live viewers at ang Itbulaga naman po ay may 5,200 live viewers. So punta naman po tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime show. Para po sa Itbulaga, under po yan sa TV5 Philippines na may 2.16 million subscribers at sa It Showtime naman po under GMA Network YouTube channel na may 37.2 million subscribers. So as of 12:28 PM, ang It Showtime po sila ay may 9,500 viewers. Ang Itbulaga naman po under TV5 ay may 27 or 26,000 live viewers. So again mga kaparokya, as of 12:28 PM, ang It Showtime po sila ay may 9,600 live viewers. Under po yan sa GMA Network at sa Itbulaga naman po under TV5 sila po ay may 26,000 viewers. So punta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa It Showtime under ABS-CBN It Showtime na may 2.47 million subscribers at sa Itbulaga naman po under Itbulaga TVJ YouTube channel na may 1.18 million subscribers. So as of 12:29 PM, ang It Showtime sila po ay may 59,000 viewers. At para naman po sa Itbulaga, sila po ay may 86,000 live viewers. So again, as of
12:29 PM ang It's Showtime. Sila po ay may 60,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po ay may 87,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime show ay, mga kaparokya, bago natin ibigay ang total live viewers ng dalawang noontime show ay humiling ako na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko at pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So bali ang total na nakuha po ng It's Showtime ay 76,000 viewers. 7,000 sa Facebook Live, 9,000 sa TV Network YouTube channel at 60,000 naman po sa main YouTube channel. Ang Eat Bulaga naman po ay nakakuha ng 119,000 viewers, 5,000 sa Facebook Live, 27,000 sa TV Network YouTube channel at 87,000 naman po sa main YouTube channel. So again, ang Eat Bulaga ay may 119,000 total viewers at ang It's Showtime naman po ay may 76,000 total live viewers. So ang segment po ng It's Showtime ay ang And the Breadwinner Is at ang Eat Bulaga naman po ay ang pamasko ng mga Eat Bulaga host. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:31 PM at mamaya magbabalik pa po tayo sa ikalawang bahagi ng ating online views update ng dalawang noontime show. Magpapaalam po muna pansamantala. Mag-iingat po tayo mga parokya. Thank you and God bless.